Mula Kamara, dinala na ang sagot ni VP Sara sa writ of summons sa Senate Impeachment Court. Nakaabang doon si Hannah T. para sa kanyang live agenda report. Hannah, kamusta na ang sitwasyon dyan? Pinky, bago pa mag 6 p.m. kanina, officially na-receive na ng Senate Clerk of Court ang response or reply ni Vice President Sara Duterte doon sa hinaing summons sa kanya nitong nakaraang linggo. At malinaw yung posisyon ni VP Sara, no? Hindi raw valid yung ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. At ang kitawag doon sa isinumiting sagot ng kanyang kampo ay ang answer ad coetelam. Ibig sabihin, ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, sumasagot siya sa summons ng Senado out of caution. Hindi pa rin niya kinikilala yung jurisdiction ng Senate Impeachment Court. Ang una dyan ay void ab initio. Ayon dun sa sagot niya, dapat daw i-dismiss agad yung ika-4 na complaint kasi labag daw ito doon sa 1-year bar rule na may kaugnayan doon sa 3 impeachment complaint na una nang naihain ng Kamara nitong nakaraang taon. At matatandaan natin, nitong February 5 ay itong 4th impeachment complaint ang nakarating o naitransmit mula House of Representatives papunta dito sa Senado. At yung pangalawa na posisyon ng kampo ni VP Sara ay wala raw sufficient form o substance itong hinaing impeachment complaint. In the defense panel's terms, no, or words, it is nothing more than a scrap of paper. At matatandaan natin na humaharap sa 7 articles of impeachment si VP Sara, kasama dyan yung culpable violation of the Constitution at graft and corruption. And pangatlo, Pinky, sinama nila doon sa kanilang posisyon yung nangyari sa pag-convene ng impeachment court nitong June 10 dahil sinabi nila na may lack of jurisdiction daw dahil for them, bakit magpapatawag ng trial kung hindi naman daw ito valid from the start? And they also cited the return of the impeachment articles mula dito sa Senate papunta doon sa House of Representatives na nangyari nga noong June 10. And also, lastly, no, ay ang pang-apat, no due process dahil para sa kanila na-violate daw itong right ni VP Sara at wala raw siyang pagkakataong maipagtanggol yung kanyang sarili bago pa man sinulong sa Senado yung impeachment complaint. Pinky. Hannah, so parang nakatulong pa doon sa cause ng defense yung pag-return to sender na ginawa ng impeachment court o ng mga senador ng kanilang hingin sa House Prosecution Panel or sa House nga na i-certify, number 1, na hindi violate itong 1-year rule at the second one is na makakatawid itong kanilang final na impeachment complaint from the 19th to the 20th Congress. Pinky, katunayan yan din yung sinabi ni outgoing Senate Minority Leader Coco Pimentel na tila in favor pa ito doon sa kampo ng defense o ni VP Sara dahil kung tinanong na lang daw sana ng Senate Impeachment Court itong prosecution sa tungkol doon sa pag-violate umano ng 1-year ban rule dahil matatandaan natin yan yung isa sa mga kondisyon ng pagbalik ng impeachment articles sa Kamara, sana walang mangyayaring ganito, no, at hindi magagamit ng defense itong punto nila na 18-5 na boto ng senator judges noong June 10. So we've yet to confirm that, no, sa panig ng depensa or ni VP Sara kung talaga bang nakatulong sa kanila, pero obviously on the paper itself, on the answer ad coetelam itself, it says na ginamit nila itong allegation na ito, affirmative allegation as they put it in paper, na kasama yung 18-5 na boto doon sa dahilan para masabi yung o makwestiyon yung jurisdiction ng Senate Impeachment Court. Parang gano'n na nga lumalabas, Hannah. At para lang malinaw, itong ad coetelam, yung proceed, parang lumalabas ang ibig sabihin with caution. Hindi ba nung sila'y nag-submit ng kanilang appearance, yung defense team ni Vice President Sara Duterte, 16 sila, ay meron ding ad coetelam? Yes, Pinky. Actually, na-mention yan kanina ni Senate Secretary Bantugno. Sabi niya, kasi tinanong natin, ano ba yung difference nung answer ad coetelam doon sa motion to dismiss? And
you're right, no, as we can recall, nauna nang nag-file ng entry of appearance ad cautelam itong 16-man defense panel ni VP Sara. At sabi ni nauna nang sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Reggie Tunggol na kapag sinabing ad cautelam, out of caution dahil nga para sa kanya, meron pa kasing nakabinbin na petisyon sa Korte Suprema kung saan ganun din yung punto ni VP Sara, no, na she seeks to nullify the impeachment trial against her and the impeachment complaint rather, and also yun yung dahilan kaya nag-enter sila with caution dito sa Senate Impeachment Court. So it means na they are following the rules ng Senate Impeachment Court, but obviously with reservations or with caution, yung katulad nga ng sinabi mo Oo. kanina, Pinky. Parang it appears very consistent, Hannah, just to go back to what you said at para mabalikan din natin yung mga pangyayari. Nung February pa ata sila nag-file, yung defense team ni VP Sara nitong supposedly paglabag, allegedly, ng 1-year ban. Pagkatapos ito din, nandyan sa kanilang response doon sa summons ng impeachment court, ay sinasabi nga nila, may violation ng 1-year rule, And then, also cited itong ang pagbalik ng impeachment court sa House dahil nga gusto nila ma-certify na walang violation nitong 1-year rule. So sa lahat, Hana, lumalabas talaga itong question at magandang malaman kung anong magiging siguro desisyon, especially ng Korte Suprema hinggil dito. Maraming salamat sa iyong oras, Hana T. Live mula sa Senado.